beloved Boss Mike Cervera. Hindi to. Pasok! Sara Duterte, humanda ka na. Yung iyong bank accounts mukhang gagahasain na. Mukhang lilitaw na lahat ng mga pera na pumasok at naglabasan. Oo, sa mga bangko mo ha. Sino kaya ang signatory, mga kababayan ko? Si Digong nakakulong eh. Lord Lane, late ka na. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-like, mag-share ka na ha. At saka si Norman na pastor. Pasok! Brigada Bank Records naman ni Vice President Sara Duterte dapat ungkatin sa impeachment proceedings ayon yan sa isang House leader. Nako po! Alam nyo mga kababayan ko, ito na yung matagal na nating inaantay. Yung po bang malaman natin kung ano katotohanan dyan? 2016, 2017 pa lang mga kababayan, binulgar na ni Trillanes yan. Hanggang ngayon, sabi ni Duterte, handa naman daw. Hanggang sa nagpapunta na nga mga kababayan sa bangko, ng BPI, bangko ko rin yan. Tapos mga kababayan, hindi naman matuloy-tuloy hanggang nakarating na sa Kongreso yung pagdinig dyan na sabi, pipirma ng waiver. Yung pagpirma ng waiver, mga kababayan, napunta sa, muntik na suntukan nila ni Trillanes. Tapos po mga kababayan, hanggang nakalimutan na eh. Hindi na ho pumirma yung matanda eh. Nakulong na't lahat-lahat. May impeach na si Sara, hindi pa rin sila pumipirma. Ano ba talaga ang kinakatakot nyo? Delia Sococo, paki-explain nga. Ano ang kinatatakot ni Sara Duterte at ni Digong sa mga bank accounts na yan? Totoo ba na sandamakmak ang pera na galing sa illegal na droga, illegal na sugal at mga kickback nila sa mga illegal na pagnanakaw sa kaban ng bayan? Diba? Gusto nating malaman yan. Siyempre, yung mga tangat bobo, ayaw nila yan. Bakit pa nila gugustuhin yan? Di mabobulgar yung Diyos-Diyosan. Diba? Ganon, ayaw nilang mapahamak yung kanilang Diyos-Diyosan. Kasi mapapahiya silang lahat. Sa totoo lang, alam naman nilang bobo tanga si Sara eh. Kaya lang alam nyo na sadlak na sila. Bakit? Marami na silang mga binitawang salita sa mga tulad ko na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala na, no choice. Pinangatawanan na nila ang pagiging tangat bobot mangmang. Wait lang, nasisilaw ako. Totoo naman, di ba? So paano ngayon ito? Sang-ayon po ba kayo na mabusisi na ho yung mga bank accounts nila? Kung ano ba talaga yung mga nag-in out? Parang yung, Parang yung betlog ni Digong. Hotdog, boss. Wait, hotdog. Di ba? Kasi dyan ho malalaman mga kababayan yung may pumasok, kung sino ang nagpasok, kung magkano ang na-withdraw, at kung magkano talaga mga kababayan yung mga pera na involved. Oo, mga kababayan ko. Kasi hindi ho yan mga kababayan, cybernoipy. Hindi yan makakatakas kasi may record. Kahit sa umpisa pa lang ng transaksyon sa bangko, makikita ho yan. Kahit pa ho nung panahon pa na Vice Mayor si Sara. Malamang Vice Mayor pa lang yan, nagnanakaw na. Tapos mga kababayan ko, may dumang ipis. Nakita ko yung ipis mga kababayan ko.
plastic, ano, oo. Iniipis na tong studio. Ngayon, ito na, pakinggan na ho natin. Ano ba yun? Pasok! Samantala mga kabrigada, bank records naman ni Vice President Sara Duterte dapat ungkatin sa impeachment proceedings ayon yan sa isang House leader. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Live report. House Deputy Speaker Paulo Ortega V na posibleng busisiin ng Kamara ang bank records ni Vice President Sara Duterte sa gaganaping impeachment proceedings. Sa gitna ito ng alegasyon ng umano'y di maipaliwanag na yaman at iba pang detalyeng nakapaloob sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o sa... Grabe, no? Sabi rito na hindi maipaliwanag na yaman ni Sara Duterte. Wala namang hanap buhay, wala namang negosyo, pero bakit matindi, daming pera eh. Grabe no mga kababayan itong mga politikong katulad ni Sara. Ang dami-daming pera pero wala namang negosyo sila. Ang dami-daming pera, wala namang investment. Ang dami-daming pera mga kababayan ko, pinambabayad lang kay Kapman. Kita nyo mga kababayan ko, eto lang, malinaw na maliwanag na. Hindi lang malinaw, maliwanag na. Na mga kababayan, kailangan talagang busisiin kung saan nanggagaling ang pera. Baka naman totoo yung sinasabi ni Trillanes at sinasabi ni Ramil Madriaga na ang pera na ito si Sara ay nanggagaling sa illegal na sugal at droga. Tindi, mga kababayan ko. Kaya nga ba mga kababayan, gusto ko na talagang paniwalaan yung sinasabi na yung droga ginamit lang nila para hindi mapaghalataan na yung mga kwarta nila galing sa illegal. Ganun lang yan mga kababayan, simpleng-simple, arithmetic. Kahit pa magtinikling ka habang ikay nagkukwenta ng mga ninakaw nito eh. Di ba mga kababayan? Grabe talaga to si Sara, kapal ng mukha, lapad pa. ni Duterte. Ayon kay Ortega, seryoso at nakababahala ang mga akusasyon na nakasaad sa ika-4 na impeachment complaint at hindi maaaring baliwalain. Ako, isa pang 4 pala yun. Dinugbog na ito ng impeachment complaint. Grabe, no? Sara, no? Para kasi Fiona. Para kasi Fiona. Tignan mo yung tiyan mo. Lagpas na sa mukha mo, Di nyo pa napansin mga kababayan? Sige, sukatin nyo. Kasi mga kababayan, sanay ako sa pagsusukat kasi minsan contractor din ako. Yung mukha niya mga kababayan, tingnan nyo, nakalubog kaysa sa sikmura niya. Ganyan ang buhaya. Buti na lang si Martin, pumayat na. Wait, Boss Mike, wag mo nang dinadamay si Martin. Si Sara ang usapan, si Sara lang. Bakit pa kasi nasisingit si Martin dito? Hindi, naalala ko lang yung tiyan ni Martin noon eh. Ang laki-laki noon eh. Tapos ngayon, biglang lumiit eh. Dati walang leg, ngayon, para bang yung leg niya parang leg na ng tikling eh. Eto na. Sorry naman sa mga Martinico kong minamahal. Alam nyo, kahit mga Martinico kayo, mahal na mahal ko kayo. Eto na. Sorry. Sinabi na nga ni Rosie B na walang ebidensya eh. Paano yung ebidensya nagtatago pa? Pag lumitaw na, ayun, andyan na ang ebidensya. Sino ba ang ebidensya? Di si Saldi ko. Ito na, pasok. Panag nito, lumalabas na hindi umano nakalagay sa mga SALN ni VP Sara ang ilang bank accounts, ari-arian at galaw na pera. Nako, Sara, lagot ka. Hindi mo pala sinama sa SALN mo para hindi sila masilip, ha? Kung baga sa mga kababayan, yung pinakamaliit lang ang laman ng kanyang bank account, King Maro, Gina Valdez, Ernida Samartino, yun lang yung kanyang nilahad sa kanyang SALN.
Aba, talagang matindi rin. Mautak pagdating sa panggugulang, are. Pero kapag kakabutihan, mga kababayan, abay singsama ng demonyo na tulad ng tatay neto eh. Eto na, pasok, pasok. Suri ang mga ito sa Sal and Disclosures na pangalawang Pangulo at kung saan nangyari ang paglilipat ng malalaking halaga ng pera. Laka! Ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Malalaki daw hulo neta ang involved na paglilipat ng maraming pera. Ang pera na mga galing sa mga illegal, ang galing sa mga droga, ang galing sa mga illegal na sugal, at ang galing sa mga, syempre suhol yan. At sa mga kinikbak niya sa kwarta nating mga Pilipino. Tandaan nyo, kwarta nating mga Pilipino. Lord, kung talagang mahal mo kami, ipa-impeach mo na ng maaga ito. Tignan, usong-usong ngayon yan. Ibang klase rin yung asawa ng sex bomb. Dating magnanakaw, dating addict. Sabi niya yun, maniwala kayo doon na hindi pa nag-a-addict yun. Eto na, mga kababayan ko. Sa Pasok! aligasyon ng complainant na si Attorney Nathaniel Cabrera, iginit ito na dapat ipasapina ang bank accounts o bank records na naglalaman ng deposit. Yari ka na, Saray, papasampi na. Magkakaalaman na. Alam nyo mga kababayan, okay ni Nana. Oo, okay ni Nana nga talaga. Dito magkakaalamanan talaga eh. Oo. Kung bakit, itong mga Duterte ay nais na maagaw ang pwesto ni Pangulo eh. Kasi mga kababayan si Pangulo straight yun eh. Oo, matuwid mga kababayan, parang si Moses. Diba mga kababayan ko? Parang si Moses eh. Lahat na pinakita, ulitin ko lang yung sinabi ko kasi alam nyo naman ang mga DDS kailangan ulit-ulit para maunawaan nila. Diba? Ganun sila katanga. Mga kababayan ko, ulitin ko para sa mga bagong dating. Sa mga hindi pa nakakarinig. Si Pangulong Bongbong Marcos parang si Moses, tagapagligtas ng mga Pilipino sa kamay ng mga berdugo, sa kamay ng mga demonyo na katulad ni Digunyo at ng anak niya na si Pulong, si Baste at si Sara Duterte at si Kitty. Mga kababayan ko, abay, ang dami na hong pinakita na palatandaan. Ang dami na hong pinakita na sinyales. Ang dami na hong pinakitang himala. Ang dami na hong pinakita na ginawa. Pero bakit hindi pa rin naniniwala yung mga mangmang na sumusunod sa kanila? Di po ba? Ganun ho eh. Kaya mga kababayan, maihihalang tulad ko talaga siya, si Pangulong Bongbong Marcos kay Moses. Oo, mga kababayan ko. Ang ating tagapagligtas, ang ating magdadala sa itaas. Hindi ho sa ilalim ng lupa. Diba? Then shallow. Alam nyo, madali lang hong intindihin mga kababayan. Kung uunawain lang ho maigi. Kaya lang likas sa mga DDS, karamihan sa kanila, hindi ko naman ho nila lahat, pero hindi ko rin ho binabawasan. Likas na ho sa kanila yung pagiging tangat mangmang. Wala na po tayong magagawa riyan. Noon pa man, panahon pa ni Kristo, may mga ganyan na. Kahit itanong nyo pa kay Marcoleta, kung totoong nagbabasa ng Biblia, at kahit itanong nyo pa kay Villanueva, kaya alam nyo mga kababayan, marami. Sabi nga sa Biblia, nandito sa amin ang Diyos. Kaya't sumama kayo sa amin, sa akin. Sabi nga ni Kibuloy, ayun, nakulong. Diba? Ang daming ganun. Kita nyo ho, nasan sila?
Si Villanueva, mga kababayan ko, kita nyo, ha? Oh, bukod sa may chika baby daw na nagngangalang Angelica, aba, mga kababayan, pati ho yung mga membro daw di umano'y, nililin lang niya. Biruin yung mga kababayan, nagtuturo ka ng magandang aral, nagtuturo ka ng magandang asal, pero hindi na ia-apply sa sarili mo. Pero sabi nga mga kababayan din sa banal na kasulatan, sundin nyo ang sinasabi nila, pero wag nyong gagawin ang mga ginagawa nila. Oh! Ang mabuting aral mula kay Mike Cervera. Uy, totoo yan ha. Di po ba? Sabi, oo, sa mga mangangaral, sa mga nagpapakilalang mga pastol, abay sabing ganun eh, sundin yung pong mga sinasabi nila. Pero wag daw ho ninyong susundin yung pong mga ginagawa nila. Eh kasi ho, mga kababayan, kaya daw ho, wag daw ho sundin yung mga ginagawa nila katulad ni Villanueva, ni Kibuloy, at marami pa diyang iba, pipip! Eh puro mga magnanakaw, puro mga immoral ho yung mga gawain ng mga nagpapakilalang mga pastol na yan. Oh, tulad doon ni Villanueva, kita nyo, samot-saring pagnanakaw, pangungupit, nalabag sa kautosan. Nandiyan dyan sa 10 utos ng Diyos. Abay, mga kababayan, ang aga-aga, naninermon tayo ha. Pero okay lang yan, hindi naman kayo yung sinisermonan ko. Mga kababayan ko, di ba? O, kita nyo si Kibuloy. Eh, sabi niya ako ang daan. Hindi kayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko lamang. Abay, ginamit pa mga kababayan yung salita ni Kristo. Inangkin mga kababayan, pati ang mundo. Pati yung pong sinabi, mga kababayan ni Kibuloy, na pag-aari niya daw yung ating mga kaluluwa. Aba mga kababayan, pambubudol din yun eh. Pero mga kababayan ko, kita niyo yung kinahinatnan. Lumabas ang katotohanan na sundin lang natin yung mga sinasabi. Pero yung ginagawa, abay ayun mga kababayan ko, bumengbang ng mga bumengbang ng bumengbang. Matagal na panahon na palang ginagawa niyan. Biruin nyo, batang-bata. Oo, sariwang-sariwa. Kita nyo naman mga kababayan ko, pinipila. Yung mga kwarto nila, mamimili na lang ng kwarto kung ano, yung kakatokin niya. Pag kinatok niya, ibig sabihin nun, maligo ka na. Pag kinatok ni Kibuloy, yung nakapaligid ng mga kwarto sa kwarto niya, mga kababayan ko, pag kinatok niya, nako lavender, palmolive, lavender dapat ang gamitin mo. At magsuot ka ng damit na madaling tanggalin pag hinubad ko. Di po ba mga kababayan ko? Ganun din naman si Digong. Wala naman pagkakaiba di po ba ganun din si Sara? Si Sarah ho, marami rin hong mga kababayan na istorya. Yan daw po mga kababayan pwede sa lalaki, pwede daw po sa babae. Ayon po yan mga kababayan sa mga naririnig nating mga balibalita. Biruin nyo, di umano, nakikipagpompiangan daw sa kapwa babae. Paano na yung lalaki? Kaya pala mga kababayan ni Misa, sabi ko nga, hindi natin siya nakita na maging sweet sa asawa. Di po ba mga kababayan ko? Ni Misa wala ho tayong nakita na naging sweet sa asawa si Sarah. Di ba? Tuloy. Withdrawals, transfers at account activity mula 2019 hanggang 2025 at makipag-ugnayan sa COA, BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Nako, yari ka na, Sarah! BIR, COA, AMLAC, NBI, PNP, AFP, nako!
Pati na rin ang FBI. Pati na rin ang CIS at CIA. Grabe na mga kababayan ko. Paano na ito? Ha? Delikado si Sara. Oo. Delikado ho ito. Ipinanukala rin ang commissioning ng Independent Forensic Accounting Team na uungkat sa SALN at bank at property records. Dagdag ni Ortega, may constitutional investigatory powers ang Kamara sa impeachment proceedings. At binanggit ang jurisprudence na nagpapahintulot na maisantabi ang bank secrecy at alang sa interes ng publiko. Bukod dito, hindi umano may tuturing na harassment ang pagsusuri sa financial records dahil ang oversight ay hindi panggigipit, kundi isang constitutional duty. Correct. Constitutional duties po ng mga kongresista yan habang ikaw ay iniimbestigahan. Ngayon po mga kababayan ko, ano, Ana Brina, ano masasabi nyo? Heidi Pantino. Nako, sigurado mga kababayan ko ito. Malaking problema ni Sara. Kaya ho mga kababayan ko, alam nyo na, sabi ko nga kanina, ito ho ay kinatakot ni Sara na mangyari, maging ang pamilyang Duterte, kaya ho sila atat na maagaw ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, hopeless na ho sila na maagaw pa, sapagkat malapit na ho ang eleksyon. Anong ginawa ni Sara? Kita nyo, sa sobrang kaatatan niya, ang aga mga kababayan mag-announce na tatakbo siyang presidente. Sa totoo lang, isipin nyo maigi. Lahat po ng bagay na makapwesto siya sa Malacanang, abay, inaagahan eh. Para bang mga kababayan ko itong si Sara, alam nyo? Daig pa ho mga kababayan, yung pong meron pong ani sa bukid na doon na natulog siya para maunang maggapas. Our beloved Boss Mike